Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Paano natin habang inaantay natin si Ma'am Dana? Eh di, Okay. napakinggan mo rin yung sinabi ng Pangulo. Nino? Sino May- Pangulo? Isa lang ang Pangulo natin. Ay, sorry Pangulo mo ba si Trump? Pangulong Marcos. Kilala mo naman ang VP natin. Ah? VP. Sino ba nag-aambisyon maging VP ngayon? Madami sila yata. Ah. Oo. Pero yun nga ang sinabi ng Pangulo, tila yung iba daw, wala siyang binanggit kung sino yung iba daw na kandidato, parang napabili lang daw ng suka. May mga ganun. Sumagot yung mga parang pakiramdam nila, baka sila yun. Sabi nung isa, okay lang naman daw natawagin sila na parang napabili ng suka, basta daw siya may diploma. May ganun. Oo. At lalabanan daw Sino ba nila. walang diploma? Ha? Hindi ko alam kung sino pinatutungkulan niya. Ang sabi niya, lalabanan daw ng Team Suka ang Team Sinusuka. Ba, iba na ngayon. Hindi na kasamaan versus kadiliman. Basta kasamaan, kadiliman, basta ngayon puro kaplastikan. Kasi Yun ang malinaw. napaka, mapagpanggap naman yung sitwasyon na binibira mo ng binibira nung nagdaang halalan bilang korap at magnanakaw, pero naandong kat itinataas ang kamay mo nang sinasabi mo magnanakaw. Yung binabakbakan daw ni ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Oo, kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Lied 4 times on start of campaign. Okay. Ito yung kanilang kick-off rally diyan sa Ilocos Norte. Ba? Ah, Usong-uso ngayon yan, ngayong araw ng mga puso, mga pangako, napako. marami din nang nalilito. Si Ate Amy ba kasama sa ticket ng alyansa? Nandun siya nung kick-off, pero di ko sure kung kasama siya. Ang pagkakaalam natin, hindi, di ba? Hindi talaga. So, yung binabakbakan daw ni ni Pangulong Marcos Jr. ang kung ano man tawag niya sa kabila. Team Suka. Oo, kesyo pro-China, kesyo ganirega. Pero di ba si Ate Amy pro-China? Hindi ba pro-China? Hindi ko sure kung pro-China. Hindi mo alam. Kasi ako yung nagtatanong lang ha. Oo. Pero Pro-China ba si Senator Amy? basahin mo yung column ni Jarius. Mukhang meron siyang research dito nung mga naging desisyon at mga pronouncement ni Ate Amy sa mga issue involving China and the Philippines. Nako. Yan, sige. Baka sumagot din si Ate Amy pag nabasa niya yun. Gaya ng sagot ni Senator Bato de la Rosa Anong sagot? na inaakusahan na pro-China. Ano sabi? Willing daw siya talaga, magpapakamatay siya para ipaglaban ng West Philippine Sea, di ba? Kailan? Huy! Anong ikaw naman? Baka sinasabi niya? Ang hirap naman din nun, di ba? Babalik na naman tayo doon sa sinabi mo na sa politika, walang permanente talaga. Parang isipin natin, hindi ba nung nagdaang eleksyon, binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon, kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, nito sinasabi mo magnanakaw. Ay, hoy! Ikaw talaga. Kahit saan na tayo napunta. Inaantay lang natin makakausap natin ngayon Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Ha? Love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon. Kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Ay, naku po. Ayun na. Congratulations, you're the best. Okay. Sige. Opo. May party list din pala yung asawa ni Manny. Meron din. Nakita ko, di ba? Hindi mo ba nakita? Kasi nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng kontradaya. Ano yan? Hermes o Louis Vuitton? Hindi ko na sasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list group. Talaga? Gulat nga ako. Sabi ko, ay, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party Gusto mo list? sabihin ko talaga? Wag na lang, baka ma-promote ko pa. Oo, wag na. Okay. Basta isa siya sa mga nominees ng isang party list group. Oo. Ikaw, ano kung gagawa tayo? Nag-iisip ka na ba? Hindi, Kasi lahat pwede tumakbo baka pwede yung party list mo ay LV party list. Lumang Vag party list. Lumang Vag.